Good afternoon mga kadogo. Meron po tayo ngayong mahalagang bagay na i-discuss na para na rin po sa awareness nating mga dog owner, kennel owner, or even dog lover. Kasi yung na-experience namin dito po sa sarili namin pamamahay, negligence din po namin yun, no? Kaya po ito di-discuss natin kung anong klase yung negligence na yun. Hindi naman po namin akalain na gano'n eh. Kaya nga po negligence, ano? Hindi naman naisip na gano'n ang mangyayari. Ito po yung mga aso ko yan, no? Yun. Si Pickles eh, napakalakas na kumain yan. Yung po i-discuss ko yung mo about kay Pickles. Kasi remember last day po eh, nagpaluto ako ng special nilagang buto-buto o bulalo kay Mrs. Okay po hindi po namin namalayan. Nagkaroon ng konting problema. Nung kumain kami ng tanghalian, of course, syempre, yung mga alaga natin pakakainin din natin. Ang mali lang po namin ito mga kadogo, para po sa inyong kaalaman na rin, para hindi po mangyari sa inyo. At may posible kasi mangyari dahil hindi naman po natin sadya ito. So, kinukontent ko po ito para maiwasan ng lahat. Hindi po namin kasi namalayan, siyempre po, mga bulalo, ang lalaki po ng buto ng mga bias, diba yung bulalo, sinisip-sip natin. Dito po kasi sa pamamahay ko, bawal po ang mga buto dahil marami ko alaga. Hindi po talaga ako nagpapakain ng mga buto. I-explain ko po why. Yung po ang nangyari, no? Siyempre, yung mga buto namin, pinapatapon ko po yan sa proper na basurahan or lagayan ng mga leftover food dun sa may lababo. So, meron naman matinong lagayan. Ito po si Pickles. Yun, papasok na po yung negligence din namin. Pero hindi naman po totally talagang kasalanan kasi siyempre, hindi naman namin akalain gano'n. Naka-proper storage naman siya kung saan dapat ilagay yung mga leftover, especially yung buto na yun. Ito si Pickles pumasok, nakalkal po. Iwasan po natin magkaroon ng ligaw ng mga buto-buto, mga kadugo, kahit po yung malalaki. Bawal po yun dahil na-experience ko na noong pa yun. Na mahilig ako magpakain ng buto, syempre, husky, gusto ko, lumahalapang ng mga buto-buto, bumibili pa ako, yung malalaki talaga sa mismong supermarket dahil ang alam ko, hindi niya mangangat-ngat. Yun po ang pagkakamali natin. Nangangat-ngat po nila yung pinaka-joint, malambot yun eh. Pero hindi rin po advisable yun. Huwag po mga buto. Tapos yung pong bias mismo, nadudurog pa rin ang aso. Si Pickles po, ang laking buto, nadurog niya. Nung nakita kong nadurog, halos nakakalahati siya ng malaki. Malaki talaga eh, pambulalo eh. Napailing na ako. So yung tira talagang tinapon ko. So okay na, ako, konti lang yung nakain. No? Pagdating po nung hapon, nung papakainin na uli namin, ayaw na pong kumain. Pagdating ng gabi na, nagbo-vomit na, nagsusuko na. Si Pickles, kagabi lang po yun, kapon. Tapos, ilang beses nagsuka. Umaksyon na po ako bilang dog lover. Dahil experience ko na po sa una, nangyari na po sa akin yan. Kaya pinagbawal ko yung mga buto. Ito, aksidente lang po ito na nakalkal ng aso. So, yun po. Iwasan po natin mga buto kasi bawal na bawal po yung mga buto sa aso. Kaya ako po nasabing bawal na bawal, experience ko po eh. And na-search ko po sa YouTube, yung po mga buto na dinudurog nila, hindi po natutunaw. Kay Pickles po, ang na-experience niya, hindi po siya natunawan. Nung gabi po, ginamot ko yan. Binantayan, ginamot. Meron po akong pinapakain dyan eh, para maganda yung digestion niya. Meron po ako, may sarili po akong ginagawa at pinapakain para sa magandang digestion ng tiyan niya pag merong mga ganun. So, yun po, successfully po, nung gabi rin, hindi pa pala, twice na po sumuka. Pinakain po namin, pinor speed kasi ayoko manlalata. Saka hinhydrate ko po siya, yung hinahalo po sa tubig para po sa mga nadidehydrate. So, pinapainom ko po yung Trusarin. Saka meron po akong pinapainom na gamot sa kanya. And yun nga po, yung pinapakain namin na maganda para sa digestion niya. So, nung gabi po, kahit po na i-force feed namin, sumuka pa. Normal lang po yun kasi yung pong bituka niya merong abnormalities doon sa loob. Hindi nga natunawan.
So, inoobserbahan ko, suka lang naman talaga, suka. Pero delikado pa rin po yun. Kaya ako po ay tumawag sa aking personal vet, which is my friend, my batch, kung ano ang gagawin. Sabi niya, obserbahan ko yun, inobserbahan ko. Sabi niya, pagtuloy pa rin, i-confine na namin. So, luckily, nung sumuko siya, pinakain namin, at ginagamot naman, hindi na po siya sumuka. Nung madaling araw, pagising ko, tinignan ko wala po siyang suka. Ang galing po nung gamot namin at bigay ni Doc. Thank you sa iyo, Doc. And yung ginawa ko rin, ginawa namin ng wife ko na monitoring, sama-sama po yun eh. Medicine and tender loving care sa ating alaga. Kailangan monitoring. So, nung madaling araw mga kadogo, pagbaba ko, bumaba talaga akong madaling araw kasi nakamonitor po sa akin sa CCTV yan. Wala pong suka, wala lahat at nakita ko nagpapadede. So pagbaba ko, tinignan ko tumayo na. Tapos pinakain ko ng yung minasang oatmeal. Oatmeal lang po, water and oatmeal. Kasi maganda po sa digestion yan. May fiber po yan. Sinusubo ko po yun. Eh hindi ko na kailangang isubo. Kinain niya na. Nakako, ayos. Nung pinakain ko na madaling araw ko, okay, tulog na ako, portable na ako. Paggising ko, tingnan ko kagad kung nagsuka siya. Or kung may tayo or what, wala na. So, oras lang, buti yung naagapang ko. Ang laking tulong po nung gamot ni Doktora. And yung oatmeal po, napakagaling po talaga sa mga digestion problem. Kasi may fiber po ang oatmeal. Imasa nyo na sa tubig. Yung mga ayaw kumain talaga, hindi naman pwede pabayaan natin. Sinusubuan ko po yung pinapost-feed ko. Pero ang nangyari po kay Pickles, hindi ko na na-post-feed. Kinain niya na po na madaling araw. Kasi ginamot ko naman po siya. Bago ko siya pakainin uli nung oatmeal na minasa sa tubig. So yun po ang experience ko. Ito ay kinontent ko para na rin po sa kalaman po ng lahat. Huwag na huwag po natin, please lang, pakainin ng malalaking buto. Kasi minsan tuwan-tuwa tayo. Husky, hawig sa wall, kumakain ng ganun. Iba po sila dito eh. Wala na po sila sa wild. Nasanay po yung tiyan nila sa atin sa mga pagkain pang-aso. Karne, dog food, rice, or whatsoever na magandang pagkain para sa kanila. Yun po yung kinakain nila sa atin. So, hindi po siya nasanay na dumurog ng buto at lumunok ng buto. Lalo na po yung chicken. Ang dami ko po nung bata ako, ang dami po naming aspin na namatay dahil doon sa buto ng chicken. Kasi ang paliwanag po sa akin, ang buto naman ng chicken, pag dinurog, tulis. Pag kinagat, tumutulis. Kala mo, mga pantusok talaga. Alam niyo po yan, pag nadurog ang chicken, ganun. Unless kung niluto sa pressure cooker, malambot yun. Pero yung mga normal na maglililaga, magtitinola, buto ng manok, ang tulis. Yung nga po sa akin, bias lang ng malaking karne yun. Nadali pa siya. Kasi duda na po ako, nadurog niya, ang lalaki, ganyan. Ako hindi matutunan. Ito, pinilit ni Pickles. Alam ko na mangyayari, kaya inagapan ko na po. So yun po, kaya ako po diniscuss to avoid po yung ganun. Huwag tayo magtitiwala na kumain sila ng mga buto. Please lang po. Delikado po. So ito po yung nangyari kay Pickles. Ito po warning po sa ating mga breeder at mga pet owner, especially dog. Huwag po tayo magpapakain ng malalaking buto. Hindi po advisable. Yan po, kumain siya ng buto. Yung bias na malaki, pinilit niyang durugin yung pinakabias. Delikado para sa kanila. Warning lang po yan. Huwag na po magpakain ng buto. Suka po sa suka, every time napapakainin. Mga twice po natin pinakain sumusuka. So talagang minonitor lang po. Para po hindi mangyari ito sa mga alaga natin. At alam po natin, mahal naman natin talaga ang mga alaga natin. Huwag na po natin pakainin ng buto. Pakainin na natin ng normal na pagkain. Huwag na pong buto. Delikado po talaga ang buto. Maniwala kayo. Delikado po. Nahihirapan po sila magtunaw. Yung po sana po may natutunan kayo kahit papano. At sana naman po according to my experience, makinig po kayo. Huwag po. May pagkain naman po tayo papakain sa kanila. Bakit naman po buto ang papilitin natin kainin? So yun po. Yun po muna ang discussion natin yan. Mga kadogo, please lang. Huwag tayo magpakain ng mga buto. Delikado. Dito po muna mga kadogo. Till next vlog. God bless and thank you. Thank you for watching.